Alright. Kapatid, tuloy po tayo sa gabing ito. Ito ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos, Pastor of the Shepherds Independent Baptist Church, Manalimsim po o Kinubaan, Negros Occidental. At nandito po tayo sa isang series of lesson. Tuloy po tayo sa ating live patungkol po sa 7 approaches and understanding the doctrine of hell or outer darkness. At nasa pang-apat na lesson po tayo, mga kapatid. Nandito po tayo sa 4th lesson ng ating pag-aaral. Ito po ay the doctrine of or the 3 kinds of hell. At sa pagpapatuloy po natin, nawa ito pong lesson na ito ay makatulong po sa inyo sa patuloy na mga sumusubaybay po sa ating pag-aaral. Sana ay i-bless po ng Panginoon bawat isa at safety po tayo. And we pray na sana po ay makatulong po ito sa inyo. Maintindihan po ang salita ng Panginoon through our online live streaming. At ngayong gabi tayo po ay magbubukas ng verse dito po sa Isaiah 14. I hope na sana maayos po ang signal natin at okay po ang ating audio po. At Isaiah 14 verse 15 po ang ating text. Ganito po ang sinabi sa salita ng Panginoon. Yet he shall be brought down to hell, to the sides of the pit. Ito po ay patungkol sa pagbagsak ni Lucifer as Satan. At mayroon pong 3 klaseng impyerno sa Old Testament. And 3 din po ang translation ng Sheol to the English Bible. Yan po ang grave, pit, at saka hell. Patuloy po tayo sa pag-aaral natin at hingin po natin ang katalinuhan ng Panginoon. Let's pray. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na kalakasan niyo pinagkakaloob. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Diyos, Banal na Espiritu, gumabay po kayo sa amin ngayong gabi at bigyan niyo po kami ng masarap na pag-aaral at katalinuhan na makalangit kayo noon upang ang lesson po na ito ay lalo naming maintindihan. Bless us, O God, sa gabi ito in Jesus' name. Amen and amen. Matagal-tagal din po tayo na nahinto, mga kapatid, sapagkat may mga schedules po tayo na kinater, pero tuloy po tayo. Lesson 4 na po tayo sa 7 approaches on the doctrine of hell or outer darkness. At least po ay mayroon tayong study patungkol po dito. Ayun po sa verse nating binasa, yun po ay tumutukoy doon sa pagbagsak ni Lucifer. And ang nabanggit po doon ay hell. Okay? So, alam po natin na ang Hebrew word ng hell ay Sheol, at ito po ay translate sa 3 English word. Yun po ang Hades, yun po ang grave, pit, at saka hell. Yung grave, mga kapatid, ito po ang paradise na tinutukoy ng Panginoon nung siya po ay napako. Promise niya sa believing thief na yun po ang kanyang pupuntahan. Alright, yung unang klase po ng hell ay matatagpuan at makikita natin yung hell na para sa mga wicked. Ayan, Psalm 9 verse 17. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Okay? Hell for the wicked, mga kapatid.
Ito po yung impyerno, ito po ang lugar na kung saan lahat ng mga wicked at lahat ng hindi sumasampalataya sa Diyos ay mapupunta sa lugar na ito. Ito po ay tinawag na hell. Kung maalala po ninyo sa Luke 16, meron pong instance doon na the story of Lazarus in the rich man, na kung saan ay binanggit ang 3 partitions of hell or 3 kinds of hell. Sabi doon sa verse number 24, and he cried and said, Father Abraham, I am reading Luke 16, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water to cool my tongue, for I am tormented in this flame. Yun po ay salita ng rich man na nandoon sa hell with flame, hell for the wicked. Yung impyerno na pinupuntahan ng mga hindi mananampalataya. At doon sa impyerno na yon ay may apoy. I am tormented in this flame. Pero sa kalayuan, nandun po si Abraham. But Abraham said, Son, magkakilala po si Abraham at saka rich man. Kilala din ng rich man si Lazarus. Ibig sabihin mga kapatid, ang istoryang ito, I don't believe na itong Luke 16 ay isang parable, sapagkat ang parable po ay hindi gumagamit ng tunay na pangalan at tunay na tao. Ang parable po kasi mga kapatid, ito po ay earthly story with heavenly meaning. At iba po ang pagkabanggit dito po sa Luke 16. Si Abraham po ay hindi isang parabola, siya po ay isang tunay na tao na nabuhay po sa mundo. Si Lazarus ganun din naman. At tandaan po ninyo, ang Bible nagsabi, there was a certain rich man. Ito po ay kilala. Ito po ay certain. Hindi ito biro na rich man. Certain po ito. At sabi niya, Abraham, verse 25, Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And take note po sa verse number 26. And beside this, between us, gusto ko pong pansinin nyo itong dalawang words, beside and between. So mali po yung sinasabi ng iba na yung hell daw ay nasa baba, tapos yung great gulf daw ay nasa gitna, tapos nasa taas yung yung paradise, nasa langit yung sinasabi nila, tapos atmosphere daw yung sa gitna. Mali ho, kasi ang pagkasabi ng Bible, beside, tapos po between, hindi na sinabing above you. Okay? Beside and between ang sinabi. Beside all this, ay nasa gilid, beside. Between us and you, there is a great gulf, so that they would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. So napakalinaw mga kapatid na meron pong 3 partition ang hell. Meron po itong 3 chamber. Meron po itong 3 bahagi. Ayan. Kaya in the Bible po, merong 3 klaseng impyerno. At tandaan po ninyo na in the Old Testament, pag sinabing pit, yun po ay galing sa Sheol. Pag sinabing grave, yun po ay galing sa Sheol. Pag sinabing hell, galing din po yun sa Sheol. Kaya in the Old Testament, alam na nila that there are 3 kinds of hell. So, ito po yung hell for the wicked. Ito yung Matthew chapter 7 verse 21 to 23 na napakadelikado po. Bakit? Sabi po sa verse, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name?
And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Napakadelikado po sapagkat verse 23 ang sabi ng Panginoon, then will I profess unto them, I never know you. Depart from me, ye that work iniquity. So nag-prophesy po sila, nag-cast out po sila ng devil, at sila po ay nangaral, gumawa sila ng mabuti, at maganda ang kanilang ginawa. But, sinabi ng Panginoong Jesucristo, I never know you. Napakadelikado. Bakit sinabi ng Panginoon, I never know you? Ang sabi niya sa John chapter 10, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Yung po palang mga kilala ng Panginoong Jesucristo ay yung mga binigyan na ng eternal life. Ito hindi niya kilala. Tumatawag sila. Tinatawag nila. At sinasabi nila, Lord, Lord. Pero hindi sila kilala. Baka naman hindi nila kilala yung Jesus na natanggap nila. Kung hindi mo kilala yung Jesus na tinanggap mo, syempre hindi ka kilala ng totoong Jesus. Alam nyo ba, ang totoong Jesus, mga kapatid, ang totoong God the Son, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya ang Ama. Iba. Siya po ay pinadala ng Ama. Tinawag siya ng Ama na Diyos. Hebrews chapter 1 verse 8. At siya po ang tagapagligtas ng buong mundo. So baka itong mga taong to na napunta sa kapahamakan, kahit na sila ay nagsasabing Lord, Lord, sila ay nagpa-prophesy, nagka-cast out sila ng devil, maganda ang kanilang ginagawa, wonderful works, napakaayos ang kanilang ginagawa. Bakit hindi pa sila nakapasok? Ibig sabihin, hindi nila kilala yung Jesus na natanggap nila. Kaya napakahalaga po na kilala natin yung Jesus na natanggap natin. Ito yung hell na pinuntahan ng rich man na may apoy. Ito yung impyerno na merong flame. Tinotormento yung mga kaluluwa ng mga taong wicked at mga nations na hindi po kumikilala sa Diyos. Yun ang unang hell. Hell for the wicked. Yung pangalawang hell po is the place where Abraham and Lazarus are. Yun po yung kabila. Yung paradise. Yun po yung Abraham's bosom. At saka yun naman po yung grave kung sa Old Testament po. Yun po yung hell for the delivered wicked. Okay? Hell for the delivered wicked. Wicked din po yun, sila Abraham, at may wickedness din po sila, may mga kasalanan sila, but they are delivered. So, kasi meron silang faith, meron silang pananampalataya. Abraham was justified by faith. Tinawag siyang a friend of God dahil hindi lang siya na-justified by faith, na-justified by works pa siya nung inoffered niya si Isaac na kanyang anak. Now, yung hell for the delivered wicked, yun po yung place, the place where Lazarus and Abraham and also where the Old Testament saints are. Napakahalaga po itong katotohanan ito sapagkat bago po ang resurrection of the Lord Jesus Christ, yung mga Old Testament saints, sila David, sila Solomon, yung mga patriarchs, maging po ang mga nauna na namatay ng mga mananampalataya, lalong-lalo na sa Old Testament, ay doon po pumupunta sa paradise. At ang lugar po ng paradise na ito ay in the heart of the earth. As Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, the belly of hell, the Son of Man be also 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Yun po yung lugar na yon. Okay?
So yung place ng hell for the delivered wicked ay ang Abraham's bosom. Sabi po ng Proverbs 7:27. Ito po ay sabi ni Proverbs po ito ni King David. Her house is the way to hell, going down to the chambers of death. Yung hell daw ay mayroong chambers. Merong mga partition. Ano po pag sinabi mong chambers? Isang bahay, maraming chambers. So, yun po ay kwarto. Kung baga sa simpleng pagkaunawa po. So, may mga partition po sa impyerno. Kaya tama po yung Abraham's bosom, great goldfish sa gitna, tapos hell naman po with flame yung ikatlong partition. So, there are chambers of hell. Psalm 86 verse 13. Ito po ang pagkasabi ng salita ng Panginoon. For great is thy mercy toward me. Psalm of David. Thou hast delivered my soul from the lowest hell. Nakapunta po pala yung soul ni David sa hell. Pag pinuntahan nyo yung Acts, ano po, nung sinabi ni David na for thou hast not left my soul in hell, yun po ay tumutukoy sa resurrection of the Lord Jesus Christ. Na hindi niya iniwan yung soul ni David doon po sa Abraham's bosom, doon po sa grave, doon po sa paradise. When Jesus was resurrected, Matthew 27, kinuha niya po yung mga Old Testament doon at ni-rapture. At napunta sila sa Holy City. Kaya napakalaga po na mapansin po natin yan, mga kapatid. Para alam natin ang ating dapat na sasampalatayanan. So yung hell na po yun po yung Sheol na grave. Yun po yung hell for the delivered wicked. Yun po yung paradise. Yun na rin po yung Abraham's bosom. Yun po yun. So sa kabilang banda, wala pong apoy yun, mga kapatid. At yun po ay lugar na kung saan kinocomfort ang mga ligtas. Pag sila ay namatay nung Old Testament, hindi po sila kaagad umaakyat sa third heaven. Bago po ng resurrection, sila po ay dinadala, yung kanilang soul was carried by the angels into Abraham's bosom. Yun po ang proseso. But after, nung sila po ay na-rapture, okay, Matthew 27, basahin po natin ang verse. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent, and the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose. Yun. Nabuhay po, maguli yung kanilang mga katawan. So mind you, mga kapatid, yung sinabi po na slept, yung katawan po ito. Okay? Yung natutulog po ay ang katawan, hindi po yung kaluluwa. Yung kaluluwa ay napupunta sa grave, sa Old Testament po, napupunta sa paradise, at napupunta sa Abraham's bosom. Ang grave, ang Sheol na grave, ang paradise at saka Abraham's bosom ay the same place. Katabi ng hell, nasa gitna nila yung great gulf na siya ring bottomless pit. Okay? At ang nangyari, mga kapatid, 53, and came out of the graves after his resurrection and went into the holy city and appeared unto many. So, na-rapture po sila. Saan yung holy city? Doon po sa Holy God. Doon po sa taas. Kasi na-rapture na sila. Hindi naman po pwede na pagka-rapture po nila, na-change ang kanilang katawan. Tapos sabi ng kakilala ko dati, bumalik daw sa Jerusalem. Aba, anong ginawa? Nagmulto. E di sana nakakita tayo ng mga multo doon. Hindi po. Sila po ay na-rapture pataas. Okay? Kaya ngayon po, pag ang tao ay namatay at siya ay nakatanggap sa Panginoong Jesucristo, naniniwala siya sa God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost, sabi po ni Apostle Paul, 2 Corinthians 5 verse 8, I am confident, I say, that willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Sapagkat kung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, meron kang assurance of salvation at saka hindi ka magdadalawang isip.
sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. John 1:12. At dahil dyan, ikaw ay ligtas, simula nung ikaw ay tumanggap, hanggang sa ikaw ay marapture o hanggang sa ikaw ay mamatay. Sabi po yan ng Ephesians 4:30, you are sealed until the day of redemption. Kaya, ang Old Testament saints po ay na-rapture na sa third heaven. Yung place, yung space, yung water na nakita po ng rich man, wala na po yan doon. Ngayon, sa panahon natin, yung comfort, yung light, sila Abraham, lahat ng mga nandun sa Abraham's bosom ay wala na. Na-rapture na po yun, Matthew 27, verse 51 to 53. Kaya, kung maalala po ninyo, when Apostle Paul encountered the Lord Jesus Christ, sabi niya sa kanyang epistle, I cannot tell 14 years ago, whether in the body or out of the body, siya po ay napunta sa third heaven, dun sa paradise. Kita niya yung paraiso na sa third heaven na. So, kasi po, na-rapture na po yung paradise. Pero po yung space, tatandaan natin, yung space, yun po yung magiging outer darkness. Pagdating ng judgment seat, yun na ang magiging lugar ng mga ligtas na hindi naglingkod, lugar ng mga saved na mga pasaway dito sa lupa. Yun na yung kanilang Bartolina. Kaya tuloy lang ho kayo na manood sa mga lessons na ating i-present at tingnan po ninyo ang pag-aaral na ito sapagkat baka makatulong po sa inyo. So, hell for the wicked, hell for the delivered wicked. Yung pangatlo po is yung hell for the wicked one, the devil and his angels. Yung Great Gold Fix, mga kapatid, yun po ay isang lugar na wala ding apoy. Okay? Pero yun daw yung Great Gold Fix na yun, pag galing ka sa hell, hindi ka makapunta sa paradise. Pag galing ka sa paradise, hindi ka makapunta sa hell. Ibig sabihin, kahit na anong gawin mo, nakita mo yung kabila, nakita ng kabila yung sa hell, pero hindi sila pwedeng pumunta. Okay? Hindi sila pwedeng pumunta. So, ano kaya ang lugar na yon? Yun po ay impyerno para sa wicked one. Okay? Tingnan po ninyo. Ito po ay patungkol sa pagbagsak ni Lucifer. Isaiah 14 verse 9, hell from beneath is moved for thee to meet thee at thy coming. It stirred up the dead for thee, even the chief ones of the earth. It hath raised up from their thrones all the kings of the nations. So yun po, ang hell daw na ito ay nasa ibaba, nag-aantay ito kay Satan. Okay, down to hell. Hell in the sides of the pit. Isaiah 14 verse 15. Yet shalt thou be brought down to hell, to the sides of the pit. Okay? So yung hell daw, nasa sides of the pit. Ibig sabihin, mayroong pit dito, mayroong ding pit dito sa kabila. Tapos, hell yung nasa gitna. Okay? So, ibig sabihin, kapag nandito ka, hindi ka, parang napapalibutan yung hell na yun, napapalibutan ng pit. Ano itong pit na ito? Ito po ay ang bottomless pit na sinasabi po ng salita ng Panginoon. Ito yung hell prepared for the devil and his angels. Okay? Matthew 25:41, then shall he say also unto them that them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Ano po itong everlasting fire? Actually, ang hell po ay hindi everlasting fire. Ang sa ngayon po na impyerno na in the heart of the earth, ang tawag po doon ay unquenchable fire. Pero yung everlasting fire, mga kapatid, yan po ay tumutukoy sa forever and ever na apoy. Yan po ay sa dagat-dagatang apoy doon po sa lake of fire. Kasi kung aaralin natin, mga kapatid, saka lang masusunog si Satan at saka ang kanyang mga angels doon sa everlasting fire, doon na po sa lake of fire. After
Si Satanas po, after ng Great White Throne, after po ng Gog and Magog, after ng Millennial Kingdom, magkakaroon ng final war sa Gog and Magog. Tapos po, after 1,000 years, Satan shall be loose for a little season. He will lead the Gog and Magog war. And then after nun, matatalo siya, papaulanan po ng apoy. Then si Satanas ay itatapon sa lake of fire. Tatanggalan ng pangyarihan. Yun po yung everlasting fire. Kasi yung hell na ngayon ay kukunin po yan sa Great White Throne tapos itatapon po sa lake of fire. At yung mga apoy na flame doon. So the lake of fire is the final destination of hell. Yun po yung everlasting fire. Okay, itong bottomless pit mga kapatid, wala po itong apoy. Okay, ito po ang 2 Peter chapter 2 verse 4. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell. Hell po ang pinuntahan nila, Pero yung hell na ito daw ay and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. So sila daw ay inilagay doon sa isang lugar na chains of darkness, nakakulong sila doon. Kasi ito pong mga angels na ito ay lalabas sa kalagitnaan ng tribulation period. When Satan ay aakyat doon sa marriage supper of the Lamb, yung a friend without wedding garment, nahuhulihin, tapos ibabagsak sa lupa kasi nga hindi siya pwede doon. Ang mangyayari, siya po yung devil na mayroong key to the bottomless pit, and he will open the bottomless pit at lalabas yung mga fallen angels na nagkasala at sila ang magtotorment po sa mga tao. Yung locust doon po sa tribulation period, kung makikita ninyo doon sa 3 sevens, 7 trumpets, 7 vials, at saka 7 ano bang tawag doon? 7 trumpets, 7 vials, 7 seals. Ayan. So, tingnan po ninyo, Revelation 9 verse 1 to 3. Ito po pagkasabi, and the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven, having the key of the bottomless pit. Tingnan po ninyo yan. Sino po yung star fall from heaven? Yan po ay si Satanas. Napagkat siya yung friend without wedding garment na pumasok, magkakaroon ng war in heaven sa kalagitnaan ng judgment seat at saka marriage supper. Kasabay po yun sa baba ng 7 years tribulation. And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit, and the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened by the reasons of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth, and upon them was given power as the scorpion of the earth. Hanggang ganun po lalabas yung mga demons doon. Sila po yung nakakulong na 2 Peter chapter 2 verse 4, at lalabas sila sa tribulation period. Ang magpapalabas sa kanila ay si Satanas, sapagkat ninakaw niya ang susi doon po sa marriage supper, susi ng bottomless pit. Okay? At bubuksan niya yon. Pagka nabukas niya na, lalabas na yung mga demons po doon. Ayan. So napakahalaga po na alam natin itong pag-aaral na ito. Okay? Revelation 20 verse 1 to 3. Tingnan po ninyo. Dalawa po ang may key of the bottomless pit. Yung una, yung ninakaw ni Satanas. Yung pangalawa, yung pong siya ay ikukulong na. At yung key na yon ay ibinigay sa angel. Tingnan po ninyo Revelation 20 verse 1 to 3. And I saw an angel came down from heaven, having the key of the bottomless pit, and a great chain in his hand, and he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil, capital letter D, and Satan, capital letter S, and bound him 1,000 years, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled. And after that, he must be loose for a little season. Papalabasin siya after ng 1,000 years for the Gog and Magog. So mga kapatid, tatlo po ang klase ng hell. There are 3 kinds of hell. Una po, yung hell for the wicked.
Yun yung may apoy, pinuntahan po ng rich man for the wicked. Yung sa gitna, hell for the wicked one and his angels, Satan and his angels. Yung sa kabila po, yung hell for the delivered wicked. Ngayon po sa ating panahon, dahil na-rapture na po ang mga Old Testament saints, yung hell for the delivered wicked, nakatabi po ng bottomless pit, sa kabila niya ay hell with flame, wala na pong laman, wala nang liwanag, wala nang paradise, wala na sila Abraham, wala nang tao, and it is full of darkness. It was an empty space. Para po yun sa mga saved. Kaya pag hindi ka naglingkod, nagtama at tapat sa Panginoon, diyan ka pupunta at diyan ka ilalagay. Walang laman yan ngayon, pero magkakalaman yan pagdating ng judgment seat sa mga pasaway na anak ng Diyos, mga servant na mga pasaway, mga servant na mga loko-loko. Diyan po ilalagay yung mga saved. Kasi hindi nawawala ang kaligtasan, assurance of salvation. Tinuturo po kasi ng Bible yan. Alam nyo po, sabi ng Matthew 25 verse 30, and cast the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Yan po ang hell for the delivered wicked. Yan yung he shall suffer loss. 1 Corinthians chapter 3 verse 15. But he himself shall be saved, it so as by fire. Ligtas ka sa fire, nandito yung fire, nandito yung rich man, nandito yung flame of fire. Pero you will suffer loss because you lose your crown. You lose the reigning for 1,000 years. You lose your reward. Kasi nga, nagbiro ka. Kasi nga, nag-backslide ka. Kasi nga, hindi ka naglingkod ng totoo eh. You will lose your reward. At doon ka ilalagay for 1,000 years, partulina ka doon. At bago ka ilalagay doon, papaluin ka ng maraming palo kung gaano karami ang iyong kalokohan na ginawa. Because God is a righteous judge. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, whether it be good or bad. Yung good may reward, yung bad may palo. Kaya napakalaga po na tayo ay maglingkod ng tapat, totoo, magpatuloy po tayo. Huwag po tayo hihinto. Ang delikado mga kapatid, maling Jesus ang natanggap mo. Maling kaligtasan ang